So magandang hapon muli sa inyong lahat. Kasama na ang lahat ng ating mga kapatid at mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay at walang sawa na nakikinig at sinusubaybay ng ating pagtalakay ng iba't ibang paksain na nasa Biblia. So ang aking encouragement ay kung meron kayong katanungan o correction, hindi naman po ako perfecto, ay pwede po ninyong ilagay doon sa ating YouTube, ay sa Facebook, no? Yung comment. So, hindi po tayo perfecto na ipapaliwanag ng maraming bagay, kundi tayo ay nananalig sa gabay ng Banal na Espiritu na tayo ay inaakay sa lahat ng katotohanan ayon sa kanyang pangako. Pero sa inyong mga affirmation ay lubos namin pong kinalulugdan at sa patuloy niyong pagsubaybay ay hindi kayo nagsasawa, no? Isa lang po ating layunin. Ang layunin ng Iglesia ay masumpungan ng bawat isa ang daan ng kaligtasan at ito ay magkaroon ng maangkin natin sa ating sarili. Yun sinasabing pananampalataya na sinabi ni Jude, no? Anong sabi ni Jude doon? Contend with the faith which was once given unto the saint. Ayan. Ipaglaban daw yung pananampalataya. Sa madaling sabi, yung pananampalataya ay ibinibigay sa panong paraan. Matapos na makinig ng mabuting balita, ay doon ngayon magkakaroon ng pananampalataya. Iyon ay dala ng mga nangangaral. Yung Romans 1:16, hindi ko kinahiya mabuting balita sapagkat ito ng mabuting balita ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng sino mang sasampalataya, una sa mga Hudyo, ganun din sa mga Grego. So naroroon na po yung kapangyarihan ng Panginoon. Sabi rito ni Jude, I found it necessary to write appealing to you to contend for the faith which was once delivered unto the saints. So kung na-deliver na o naibigay na ang pananampalatayang iyon ay nananatili, no? Sa ating puso, gaya na sinasabi ni Apostol Juan, the things which you have heard from the beginning, yung mga bagay na narinig ninyo sa pasimula pa, kung ito ay inyong pinangahawakan at nanatili at inyong pinanaligan. So yun din sinasabi ni Apostol Pedro, the common salvation na meron tayong lahat. Kung tayo ay nagkaroon ng pananampalataya, ganun din pinagsasaluhan natin yung kaligtasan na dala ng pananampalatayang iyon. Yung tinatawag ni Apostol Pedro na common. Each one ay meron. Okay, ang ating tatalakayin ngayon ay napapanahon na umiikot sa mga iglesia na famous sa panahon natin ngayon, no? Ito yung tinatawag nating mga charismatic and Pentecostal. So hindi po natin tinatalakay ito bilang pagtuliksa, kundi patuloy naming sinasaliksik kung ano yung totoo. Dahil yan ang bilin ng Panginoon, to know the truth, then the truth will set us free sa lahat ng mga di totoo. Pero bago doon, nasabi ko na rin to sa Teopilo na famous na umiikot sa buong sangkakristyanuhan yung teaching about rapture. Kasi itong dumating o nakalipas na September 23 and 24, corresponding din sa Feast of the Trumpet
Yom Teruah. At yun din ang sinasabi ng mga Hudyo na Rosh Hashanah. Rosh means head or the beginning. Hashanah is the year. So the beginning of the year. So September pala yung kanilang umpisa ng kanilang year. Rosh Hashanah. Pero yun ay corresponding din sa Yom Teruah, yung blowing of the trumpet, the feast of the trumpet. Na kung saan sinasabi sa piyestang iyon ay yung famous na salita ng Panginoon about His second coming, no one knows the day or the hour. Kasi iyon ay tumutukoy bago nila i-blow yung trumpet para may proclaim yung feast of the trumpet, kailangan masilip muna nila yung buwan, which is the new moon. Hanggat hindi nila nasisilip yung buwan, hindi nila mag-blow yung trumpet. Kaya either 23 or either 24, saka lang natin malalaman yung pag-umpisa ng Feast of the Trumpet. Doon naibigay yung famous word na no one know the day of the hour, na kumukorespond din sa second coming ng Panginoon na no one knows the day of the hour. Even the angels, even the Son of Man, it's only the Father. So napakahiwaga, no? Pero yung pinadala ko nga sa inyo na YouTube, merong famous na, hindi ko matandaan yung pangalan, ng kinoconsider niya yung sa kanyang sarili na prophet dyan sa Africa, Negro. At talagang matibay yung kanyang pananampalataya na magra-rapture na. Ang matibay na basihan nila kasi yung mga feast ng Hudyo, doon in parallel laganap yung ginawa ng Panginoon sa Kristo, yung Feast of the Passover, kung saan araw din ng Passover na crucify si Jesus Christ, na sinasabi sa Bible, He is the Lamb of God who takes away the sin of the world. So, pagkatapos noon, susunod yung Feast of the Unleavened Bread na sumisimbolo sa katawan ng Panginoon sa Kristo na ihahain. At the same time, pagkatapos noon ay yung Feast of the First Fruit na tumutukoy naman sa burial and resurrections ng Panginoon. Sakto yon, no? At sinasabi ng Biblia na si Jesus Christ is the first fruit from among the dead. Yun talaga ang tunay na kahulugan ng piyesta na yon. Katulad ng pagtatanim ng halaman. So, malinaw sa Bible yan, di ba? Na yung mga talinghaga ng Panginoon about parable of the sowing, di ba? Aani doon. Aani. So, bagamat sinasabi roon ng mga halaman, pero ang tinutukoy doon ng pag-ani, ang pag-ani ng mga souls of men na maliligtas. At ang pangunahin doon na bunga ay si Jesus Christ. So, yun the piece of the first fruit. Ang sumunod ay yung Pentecost. Yung Pentecost, marami nagsasabi, yun din ang araw ng Pentecostes, yun din ang araw ng giving of the law dun sa Mount Sinai. Parehas yung araw na yon. Pero dito sa Pentecost ay the outpouring of the Holy Spirit. On the day of the Pentecost, doon ibinuhos ng Diyos Ama bilang pangako niya sa Joel chapter 2 verse 28. In the last days, I will pour out my spirit unto all flesh. Yun ang sinasabi. Ang kaganapan nun ay yung day of the Pentecost. Pero hindi lang doon nabuhos yung banal na espiritu. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang espiritu na ibinibigay ng Diyos sa sino mang sasampalataya. Diba? Malinaw sa Bible yun. Whoever believe, sabi ng Panginoon, on the great day of the feast, sabi ng Panginoon, na sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin, gaya na susulat, according to the scriptures, out of his belly, sabi niya,
ay dadaloy ang bukal o ang ilog ng tubig ng buhay. Pero pinaliwanag ni Apostol Juan yon, ang ibig sabihin lang ng Panginoon ay tatanggap sila ng banal na Espiritu ang sino mang sasampalataya sa Kanya. So patuloy na nangyayari yon, no? Kasi ang pinaka-clue doon ay ang sino mang sasampalataya. At ang gumagawa noon, pagbibigay, pagtanggap, ay ang Panginoon Kristo. Dahil sinabi sa Biblia, pag dumating ang Panginoon, sinabi ni John the Baptist, kung binabautismohan kayo sa tubig, mayroong darating na mas higit sa akin na babautismohan kayo sa Espiritu. So wala naman tayo nakitang binautismohan ng Jesus Christ sa Espiritu, di ba? Wala. Pinagpabautismo, mga leaders sa tubig. Pero malinaw, sinabi ni John the Baptist, babautismohan kayo ng Jesus Christ sa pamamagitan ng Espiritu. So wala nang iba yon, kundi yung pagtanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Doon po malinaw yon. Hello? Wala na ang aking... Hello? 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 So ngayon, ang ating teksto ay makikita lang natin sa Mark chapter 9. Ito yung kwento ng inaalihan ng masamang espiritu sa isang bata na naging pipi at bingi. Hello? Mark 9. Verse 14 to 29. Yan. So, basahin natin para malaman natin yung konteksto, no? Sabi rito, sa Tagalog siguro. Puro naman tayo Pilipino eh. So, sabi rito, at pagdating nila sa mga alagad, si Jesus Christ yung dumarating, nauna na yung naando na yung grupo ng kanyang mga alagad, ay nakita nilang nasa kanilang palibot ang lubhang napakaraming tao. Doon sa mga grupo ng mga alagad, napakaraming tao. At ang mga eskriba ay nakikipagtalo sa kanila. At pagdakay ang buong karamihan, pagkakita nila kay Jesus at kasama yung kanyang mga kasama, ay nagtangkang mainam at tinakbo siya at siya'y binati. Tinanong sila ni Jesus, ano ang ipinakikipagtalo ninyo sa kanila? At isa sa karamihan ay sumagot sa kanya, Guro, sabi niya, dinala ko sa iyo ang aking anak na lalaki na may isang espiritong pipi. At saan man siya alihan ito, ay ibinubuwal siya at nagbububula ang kanyang mga bibig. At nagangalit ang mga ngipin at unti-unting natutuyo. At sinasabi ko sa iyong mga alagad na siya'y palabasin, cast out. Pero hindi nila magawa. Sumagot siya sa kanila at nagsabi, ang sabi ng Panginoon sa kanila, O lahing walang pananampalataya, hanggang kailan ako makikisama sa inyo? Hanggang kailan ko kayo titiisin? Dalhin niyo siya sa akin. At dinalangan nila sa kanya. At pagkakita niya ng taong inaalihan, pagkakita niya kay Jesus, pagdakay, nanginig siya ng lupa dahil sa masamang espiritu, at siya'y nalugmok sa lupa, naggugulong-gulong habang bumubula ang kanyang bibig. At tinanong niya ng Panginoon ang kanyang ama, kailan pa ba nangyari ito sa kanya? Sabi niya, mula pa sa pagkabata. At madalas na siya ay inihahagi sa apoy at sa tubig upang siya'y patayin. Tatapat kung mayroong kayong magagawa na anumang bagay, maawa ka sa amin at tulungan mo kami. Ang sagot kaagad ni Jesus Christ, kung may magagawa, sabi ng Panginoon, if you can, kung may magagawa ako. Doon na sinabi ng Panginoon,
Ha? Ang lahat ng bagay ay mangyayari sa sinumang sumasampalataya. Sa English, sabi ng Panginoon, and Jesus said to him, if you can, all things are possible for one who believes. So yan ang topic natin, no? All things are possible. Kaya natin kinanta yung all things are possible for one who believes. Yan. So sumigaw yung ama ng bata at sinabi, nananalig ako pero tulungan mo ako dahil sa kakulangan ko ng pananampalataya. Nang makita ng Panginoon na dumarag sa mga tao, agad kanyang pinagwikaan ang espiritong masamang espiritu at sinabi sa kanya, ikaw, bingi at piping espiritu, inuutos ko sa iyo na lumabas ka sa kanya at huwag ka nang muling babalik. Matapos makapagsigaw at makapagnatal ng mainam yung inaalihan, ito ay lumabas at ang bata ay parang naging anyong patay. Ano pa't sabi ng marami? Ay, patay na. Ha? Pero hinawakan siya ng Panginoon sa kamay at siya ay ibinangon at siya ay tumayo. At nang pumasok ang mga alagad kasama si Jesus sa isang bahay, tinanong siya ng mga alagad ng lihim. Sabi ng mga alagad, paano ito? Na siya hindi namin mapalabas. Sabi nga, Lord, bakit hindi namin mapalabas? Hindi namin makaya. At sinabi niya sa kanila, ang ganito ay hindi mapapalabas maliban sa pamamagitan ng panalangin. Sa ibang translation, may dagdag na fasting. No? Panalangin ang pag-aayuno. Pero maraming translation sa Bible na hindi consider yung fasting kasi parang dinagdag lang yan. So yan ang ating tatalakayin, no? All things are possible for the one who believes. So ito ay mayroong, bagamat very biblical siya, pero meron itong napakalaking impact na talagang nadadala yung mananampalataya. Kasi sinasabi ko lang, believe na believe sila sa katotohanan nito, bagamat ito sinabi ng Panginoon, pero merong hindi totoo doon sa kabila ng salita na yan, na siyang itinuturo ngayon sa loob ng iglesia na nariyan sa aklat na binabasa ko na naging paborito ko tungkol kay Smith Wigglesworth. No? Hindi ko siya sinisiraan. No. At yan din ang naging ano tawag dito? Pinaka-background ng dati nating iglesia, no? Na pinanggalingan na Pentecostal at Charismatic. Kasi hanggang ngayon, practice ng mga kapatid natin yan na talagang fully believe sila sa ganong klaseng sistema. Nag-speaking in tongues, naglilay hands, pinoprophesy, at patuloy pa rin na nakaka-experience ng mga visions, at patuloy pa rin nagsasabi sila na sabi ng Panginoon, ito ang sabi ng Panginoon sa akin, hindi naman natin maidagdag sa Bible yung salita na yon, no? Dahil kung yun ay salita ng Diyos, authoritative yun, di ba? At di ba kayo doon, pag nagsalita lagi ang Panginoon, iyon ay may kapangyarihan? Amen! Di ba? So, sabi ko sa aking panimula dito, isa sa malaking paksa na mainit na pinagtatalunan sa loob ng sangkakristyanuhan ay kung nangyayari pa rin ba ang himala, tanda at kabaulaghan sa ating kapanahunan. So ngayon, ito ay nahahati sa paniniwalang ito ay nahahati sa dalawang grupo. Ang unang grupo ay tinatawag na cessationist. Ito yung mga reform, no? Ito yung mga Protestant na naniniwala sila na tumigil na raw sa panahon ng mga apostol. At yung mga nagbo-borderline doon sa mga Pentecostal at mga charismatic ay tinagurian grupo ng mga continuationist. Papatuloy. The continuationist.
So yan yung dalawang grupo hanggang ngayon ay patuloy na nagdidebate. Umiiral pa rin ba ang mga tanda at himala at kababalaghan sa ating kapanahunan sa mga buhay ng mga taong itinuturing ng mga tao ng Diyos? So sinasabi natin ditong himala ay ang agent mismo yung tao na kaya niya makapag-declare. Ha? At in the moment, nangyayari yung mga bagay na kanilang dinideclare. Yan maraming question, no? Kasi marami silang pronouncement, pero wala namang kagad na nakikitang miracle. Kahit paulit-ulit pang banggitin yung pangalan ng Panginoon Kristo na idinideclare at napakalalakas. So, ang stand ko, sabi ko rito, naniniwala pa rin ako sa himala hanggang ngayon. Kung titingnan natin ito sa Diyos, na ang Diyos ang siyang pinakamalaya at makapangyarihan at walang sino man makapipigil para sa Kanya na gumawa ng himala kahit saan, kahit kanino man, at sa lahat ng panahon kung loloobin niya. So, tingnan nyo ha, ang Diyos, walang makapagdidikta sa Kanya. So, naniniwala ako na kaya ng Diyos kung loloobin niya na gumawa ng himala. Kahit kanino, kahit saang panahon, kahit saang lugar. Pero may babala, sabi ko rito, babala sa mga Kristiyano na ang kaganapan ng himala ay nakatingin lang sila sa laki ng kanilang pananampalataya. Bagamat sinasabi ng Panginoon, di ba? Have faith in God. Kung kayo ay mayroong pananampalataya na sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi mo sa bundok na ito na ikaw ay mabunot at mahulog ka sa dagat. So hindi lang laki liit, sabi ng Panginoon, sinliit ng buto ng mustasa. Tandaan ninyo, yung buto ng mustasa na maliit, talaga maliit yun, no? Sa panahon. Pero iyon yung pinakamaliit na buto sa panahon ng Panginoon Kristo na kilala ng lahat ng tao ng panahon na yun. Pero sa panahon natin ngayon, may mga mas maliliit pang buto. Isa na maliit na buto dyan ay yung buto ng pako na sa likod ng dahon. Na para na lang alikabok yun. Pag inihipan mo, sasama na yon sa hangin. Pero noong panahon, yun ang known, the smallest known seed, yung buto ng mustasa. Di ba sabi ng Panginoon kay Pedro, kay liit ng iyong pananampalataya, bakit ka nagdududa? So yung maliit na pananampalataya ay pananampalataya na may doubt. Ayon sa Panginoon, di ba? Nagdududa. Ibig sabihin, hindi na siya buong puso na nagtitiwala na magagawa ng Panginoon yung bagay na sinasabi ng Panginoon. Patuloy pa rin sa panimula ko, sabi ko rito, hindi ko rin sinasabi na eksperto ako sa larangang ito, kundi isa rin akong masigasig na estudyante ng banal na kasulatan na patuloy na sinasaliksik at pinag-aaralan ng Biblia upang makita ang maraming katotohanan sa bawat katuruan o doktrina ng Biblia sa gabay ng Banal na Espiritu. So, doon tayo maasa. Dahil pangako ng Panginoon, when the Holy Spirit come, He will guide you into all the truths. So, pangako ng Panginoon yan. Kaya magtiwala lang tayo na tayo ay gagabayan ng Banal na Espiritu. So, linawin natin
Pag may miracle, may power. Pag may milagro, may kapangyarihan. So malinaw sa Biblia ang pinanggalingan ng kapangyarihan para magkaroon ng milagro. Number one, the source of power for miracle is number one, God only. The source of all the power, whether it is, anong tawag doon? Dunamis, or yung original word about power is dunamis, and ano yung isa? Yung tinatranslate na authority. Limutan ko na. So God only, kasama na rin si Jesus Christ dahil si Jesus Christ ay kasama sa isang Diyos. Even the Holy Spirit and God the Father. So God only. Number two ay God's holy angel. Naalala niyo ba yung kwento sa panahon ni Hezekiah na nilulusob siya ng Syria at siya ay tinutuya nung hari ng Syria na hindi ka maliligtas. Bakit patuloy kang nananalig sa Diyos mo? Sinalakay na namin yung mga bansa na yan at ang Diyos nila hindi sila natulungan. Gayon din ang Diyos ninyo, pag sinalakay namin kayo, hindi kayo tutulungan ng Diyos nyo. Si Ben-Hadad, tsaka si Sennacherib. Pero nanalangin si Hezekiah at sinagot siya ni Isaiah na huwag siya matakot sapagkat ang Panginoon ay ililigtas siya. So nagsugo ang Panginoon, isang anghel lang. Basahin niyo yung kwento na yun. 185,000 ang namatay. So, ganun kapangyarihan. Number 3, pinanggagalingan ng power ay si Satan and his fallen angels. Maraming fallen angels si Satan. And number 4 ay demons. Katulad ng yung batang inalihan, demon yun. Yung unclean spirit na meron siya is demon. At sabi ng mga Hudyo, na itinutudya nila sa Panginoon, nagpapalayas ng masamang espiritu yan sa kapangyarihan ng demonyo, sa kapangyarihan ni Beelzebul, the prince of the demon. So sa kanilang knowledge, si Beelzebul ang prinsipe ng mga demonyo. Sa Bible, demons ay considered din as God. Kasi sabi ng Bible, nag-aalay sila at nagsasacrifice sila at sumasamba sila sa demon, sa kanilang, ano tawag dito? Demon God, sabi sa Deuteronomy 32. Tingnan nyo, no? Ayan, sa verse 17. Yeah. They sacrifice to demons. So ano yung pag-sacrifice? Worship. So pag nag-worship ka, i-consider mo yung sinasacrificean mo, yung Diyos mo. Ayan, they sacrifice to demons that were no gods. Demons, God, sabi ng, ang nasasalita dito, ang Panginoon, ang Diyos. So, kinoconsider na yung mga demons na yon ay gods. The gods they never know, the new gods that had come recently, whom your fathers have never feared or dreaded. So, nakita niyo? So, yan yon. Demons, 4 na pinanggagalingan ng kapangyarihan. Ngunit may dalawang klase ng miracles, yung true kinds of miracles, signs and wonders, at saka yung false kinds of miracles. Sa Exodus chapter 4 verse 21, ang sabi ng Panginoon kay Moises, kapag ikaw na bumalik sa Ehipto, tingnan mo sa harap ng Paraon na ang lahat ng milagro na inilagay ko sa iyong kapangyarihan, ang Panginoon ang pinanggalingan noon. Sabi niya,
ibinigay ko na sa inyo kapangyarihan, sabi ng Panginoon kay Moises. Gawin mo ito lahat sa harapan ng Paraon. Ha? Ngunit patitigasin ko ang kanyang puso at hindi niya hayaan ang bayan ko na makalaya. In 1 Chronicles chapter 16 verse 11, sabi rito, seek the Lord and His strength. Seek His presence continually. Sa verse 12, remember the wondrous work that He has done. Alalahanin ninyo ang kahangahangan niyang mga gawa. His miracles and His judgment He uttered. So nakita niyo? Huwag niyo kalimutan yung mga kahangahangang gawa ng Diyos. Binuka niya yung dagat, pinahinto niya yung araw sa panahon ni Joshua. Oh. Ano pa? Nagbuhos siya ng tubig sa bundok, sa bato. Yung pinalo ni Moises, rumagasa yung tubig. Disyerto yun. Nasa Saudi Arabia yun. Yung lugar na yun, walang katubig-tubig yun. So yan yung mga miracles. Ha? Pero merong false kinds of miracles, signs and wonders. Sinasabi ng 2 Thessalonica, chapter 2, verse 9, the coming of the lawless one is by the activity of Satan with all power. May kapangyarihan, ha? And false signs and wonders. Mga hidwang tanda at mga kababalaghan. Hidwa. Pag sinabing hidwa, peke. So, meron tayong sample nun. Saan ang sample nun? Sa mga magician. Ginaganon ka ng magician. Oh, wala na. Ang galing mo, ah. Kaya niyang mapawala, pero sa totoo ba, napapawala niya? Hindi. Marunong lang siya marunong lang siya mag-manipulate. Ayun ang hidwa. Hindi totoo. No. Ganon din dito kay Satan. Sinabi na ng Biblia, mga hidwang tanda at mga kababalaghan. Hindi totoo. So, ang purpose nun, tingnan nyo, ang purpose nun para mapandaya. At tulad ng mga magician, di ba dinadaya ka? Naitatago niya lang. So, ang purpose nun, para makapandaya. Sabi rito, with all wicked deception. Ang intention para saan? Sa mga mapapahamak. With all wicked deception for those who are perishing. Yung mga taong mapapahamak, papalakpak yung bilib na kung galing mo talaga. Bilib na talaga ako sa iyo, idol kita. Paano mo nagawa yun? Ha? Sabi niya, paano mo nagawa yun? So, ginagawa yun para yung tao ma-attract sa kanila at sa ganung paraan, sumunod. Yun yung purpose ni Satan. Alisin sila sa katotohanan dahil wala naman silang wisyo na hanapin yung katotohanan. Oh. At kahit sa mga hidwang mga milagro, nahihila sila, napapasunod sila. Huh? Ang sabi riyan, with all wicked deception for those who are perishing, ang dahilan, because they refuse to love the truth and so be saved. Yung mga tao na, anong tawag sa English niyan? Alam niyo ba yung meaning ng gullible? Yung gullible, yung madaling mapaniwala. Gullible. Oh. Ganyan-ganyan ang kalan ng kamay. Galing mo talaga. Oh, susunod ka na sa kanya. Mapapabilib ka. Pero wala siyang intention na suriin, saliksikin kung totoo ba talagang ginagawa niya. Yung mandaraya, pag nabuko, anong nangyari? Nahihiya. Nahihiya yun. Kasi dinadaya niya lang yung nasa harapan niya. Oh, kaya yung mga tao na madaling mapasunod sa pandaraya na hindi naman nag-iisip ng totoo at ayaw umibig sa totoo, mapapasunod doon at mapapahamak. And sabi niya, no? Para yan sa mga mapapahamak. Sa Bible, may kita ninyo yung mga panahon na kung saan doon lumalabas yung himala
ng Panginoon. May season lang yon. At merong 4 tayong general seasons ng miracle sa Bible. Number 1, sa Genesis, yung creation. So wala namang question doon, di ba? When God said, let there be light, walang light. Lahat yung sinabi ng Panginoon. So Genesis, miracles. Ang sumunod na panahon ay panahon na ni Moises at ni Joshua. Lalo na nung ibinuhos na ng Panginoon yung plague sa Egypt. Tunggalian pa nga yung paraon. Tinawag niya kanyang mga magician. Sa mga una o 2 plague na ibinibigay ng Panginoon, tinutumbasan niya. Kasama ng ahas. Pero mababasa mo sa Bible, pangatlong pag-present ng plague ng Panginoon, doon ata doon sa mga gnat, yung mga maliliit na mga hayop. Umamin na ron yung mga magician, sabi nila, hindi na namin to kaya. It is from God, sabi nila. Pero hindi pa rin naniwala yung paraon. Ang sumunod dyan ay sa panahon na ng mga propeta. At ang famous dyan ay si Elijah and Elisha. At ang famous na events na nangyari sa propeta ay yung kay Elijah nung nilikom niya na yung mga tao sa panahon ni Haring Ahab na Andres Disaya ni Jezebel para sumunod sila sa mga Diyos-Diyosan. Nag-encounter na ito. Kung ang Diyos niya talaga ay yung sinasamba ni Jezebel, ay sambahin niyo sila. Pero kung ang Diyos na sinasamba ko, sabi ni Elijah, ay ang Diyos na tunay, bumalik kayo at sumunod kayo sa Kanya. So naggawa sila ng 2 altar na maglalagay sila ng sacrifice. Pinauna ni Elijah yung mga propeta ni Baal para gumawa sila. Naglagay sila ng sacrifice, naglagay sila ng altar, naglagay sila ng mga kahoy para sunugin yung baka na nilagay doon at nag-umpisa na sila mag-ritual. Hanggang dumating yung tanghali, napapagod na sila, hindi kinukonsume ng apoy galing sa langit. Walang lumalabas na apoy. Kinantyawan sila ni Elijah, sabi nga, lakasan niyo ang panalangin niyo, baka ang Diyos niyo natutulog. O kaya baka ang Diyos niyo nasa biyahe. O kaya busy. O di lalo nila nilakasan yung kanilang mga dasal at nagsugat-sugat pa sila para sila pansinin ng Diyos nila. So may Diyos ba na lumitaw para i-consume yung kanilang sacrifice? Wala. Bakit? Kasi isa lang ang tunay na Diyos. Sinasabi na ng Panginoon niya sa Israel, there is none like me. There's no other God besides me, before me, and after me. Wala. Oh. So nung si Elijah na ang nag-sacrifice, pinabuhusan niya muna ng tubig 3 beses ata yun. Para hindi masabi na dahil sa init. Alam niyo, mainit sa lugar ng Israel. Dahil sa init ay nag-spark na lang. 3 beses yun, talagang naglawa pati yung paligid ng altar na yon. At doon sinabi ni na ginagawa ko ito, Panginoon, dahil sinabi mo na gawin ko ito. At your command. Upang pabalikin ang puso ng iyong bayan sa harapan mo. Biglang bumaba yung apoy. Kinonsume yung sacrifice, pati tubig tuyo. Doon nagsisigawan yung mga tao, si Yahweh ang Panginoon! Si Yahweh ang Panginoon! Doon nila nalaman. So, yun ang naging malaking ministry ni Elijah na pinabalik niya yung mga tao para sumamba sa Diyos. Na iyon din ang inihahalin tulad ng ministry ni John the Baptist. Ay sinasabi, isusugo ko si Elijah bago dumating ang nakakatakot na araw ng Panginoon sa Malakay. At sinabi ng Panginoon,
Kung inyong tatanggapin, ang tinuturo niya, tinutukoy niya si John the Baptist, he is the Elijah to come. Sinabi ni Jesus Christ yan. He is the Elijah to come. Pero pinaliwanag niya ni Luke, sa sulat ni Luke. Si John the Baptist dumating sa kapangyarihan at sa espiritu ni Elijah. Yun ang ibig sabihin doon. Hindi talaga. Hindi siya si Elijah. Si Elijah nandun na. John the Baptist, iba na yun. Iba namang tao si John the Baptist. Pero yung ministry nila, kasi halos parehas yung ministry nila, para ibalik daw ang puso ng tatay sa ama, sa anak, at ang anak sa ama. Ang ibig sabihin lang, para ibalik ang puso ng mga Israelita sa Diyos. Nanumbalik sila sa Diyos. So, sa lumang tipan, tandaan ninyo, no, walang miracle diyan na hindi kinukuman ng Diyos. Kung meron mang miracle na hindi kinuman ng Diyos, ito ay answer sa prayer ng tao ng Diyos. Isa na dyan, nung namatay yung widow, yung anak ng widow, sa panahon ni Elijah. Dalawa yun, ha? Si Elijah, merong bata na binuhay. Si Elisha, merong bata na binuhay din. Si Elijah, ang bata na binuhay ay anak ng babae sa Sareptat. Si Elisha naman, yung bata na binuhay, ito yung bata na sinabi niya, dahil yung Shunammite na babae, mayaman yon. Kumuha siya ng bahay para doon laging dadaan si Elisha para magpahinga. Sabi ni Elisha, kasama si Gehazi, ano bang gagawin natin sa mag-asawa na to? Matanda na yung asawa niya. Pag ginagawa niya itong pagpapagal na ito para sa atin. So tawagin mo. So tinawag yung babae. Ano bang pwede namin gawin sa iyo? Ha? Ang sumagot si Gehazi, sabi ni Gehazi, wala pong anak yan. My Lord, wala siyang anak. Matanda na asawa niya. Sa susunod na panahon, pagbalik mo rito, balik namin dito, ay magkakaanak ka na. Sabi ng babae, Lord, huwag ka magsinungaling sa akin. So, pag naglipas ng panahon, may hawak na siyang baby, nanganak na siya. Iyon yung pumunta siya sa tatay niya doon sa taniman, bigla sumakit yung ulo at nawala ng malay, namatay. So dinala ng babaeng Shunammite doon sa kwarto ni Elisha, doon iniga. At sumakay sila, kumuha siya ng isang katulong, sumakay sila sa donkey at pinuntahan nila yung propeta. Sabi ni Elijah, kita mo yung lahat ba ay mabuti sa iyo? Lahat ba ay mabuti sa asawa mo? Lahat ba ay mabuti sa iyong anak? Sabi ni Elijah, huwag kang magulo. Gehazi, yung babae ay punong-puno ng kabag-abagan. Yan niya sinabi niya. Kaya namatay yung anak niya. Inutusan ni Elisha na yung kanyang tungkod ibigay kay Gehazi. Tumakbo ka. Tingnan niyo yung mga tawag dito, command ng propeta. Pag may bumati sa iyo, may nakasalubong kang tao, huwag mo babatiin. Kapag may bumati sa iyo, huwag kang bumati. Diretso ka. Tataka ka ganun, di ba? At ilapag mo ang aking tungkod sa harapan ng bata. Bumalik si Gehazi, Lord, hindi gumising. Siya ang pumunta ron. Sa madaling sabi, nabuhay ni Elisha yung bata dahil sa kanyang panalangin. Pero makikita ninyo, karamihan ng miracles na sinasabi ko ay command ng Panginoon. Bigyan ko example, Exodus chapter 3:11. Sabi rito, but Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and bring the children of Israel out of Egypt? And the Lord said to him, I will be with you. Huwag ka mag-alala. Ako ay sa iyo. At ito ang palatandaan na ikaw ay sinugo ko na kapag nailabas mo ang mga tao sa labas ng Ehipto,
kayo ay maglilingkod sa akin sa bundok na ito. Ano yung bundok na yun? Na sinasabi ng Panginoon na kung saan tinawag niya si Moises noon. Mount Sinai. Doon binigay yung Ten Commandments. So, yun ang palatandaan. Oh. Exodus chapter 3 verse 19, sabi riyan, "But I know that the king of Egypt will not let you go unless compelled by the mighty hand." Sabi ng verse 20, "So I will stretch out my hand and strike Egypt with all..." Sinong gumagawa nito? Si Moises? Sabi ng Panginoon, iuunat ko ang kamay ko at i-applique ko ang Egypt ng lahat ng mga kababalaghan na gagawin ko doon. At doon niya hahayaan kayong lumabas. So 21, "And I will give these people favor in the sight of Egyptian. And when you go, hindi kayo aalis ng walang dala. Kundi ang bawat babae ay hihingi sa kanyang kapitbahay na mga Egyptian na nakatira sa bahay. Hihingi sila ng mga silver at saka mga ginto na mga alahas, mga damit, para ilagay ninyo at isuot ninyo sa inyong mga anak na lalaki at babae. So sa ganung paraan ninyo may spoil. Ano yung spoil? Mapaplunder. Alam niyo ba yung plunder? Pag natalo yung isang kaharian, lahat ng kanilang mga ari-arian makukuha ninyo. Oh. Miracle ba yun o hindi? Miracle yun. Hindi ka bibigyan ng mga Egyptian ng ginto. Inaalipin nga sila doon eh. Inaalipin. Pero yung way ng Panginoon, para bigyan sila, kasi in-afflict na ng Panginoon ng maraming mga plagues. Yung hari lang ang ayaw bumigay. Yung paraon. Pero yung mga tao, umalis na kayo. Pag hindi pa kayo umalis, mamamatay na kami. Namatay na yung aming mga hayop. Naging dugo na yung tubig namin. Tinubuhan na kami ng mga boils, ng mga... Pag hindi pa kayo umalis, mamamatay kami. Oh. Pag sinabi mo, alis kami, pero bigyan mo kami ng ala. Oh, sige, ubusin mo na nga. Ganun na yung kanilang puso. Ubusin mo na nga yan. Umalis lang kayo. Oh. Ganun yon. Pero hindi mangyayari yon without the word of God. Ang Diyos ang gumagawa lahat nun. Exodus chapter 4 verse 21, the Lord said to Moses, "When you go back to Egypt, see that you do before Pharaoh all miracles that I have put in your power, that I will harden." So sinabi na natin kanina yan. No? Si Elijah, tinayin nyo, no? Anong miracles kay Elijah? Yung famous miracle kay Elijah, yung nakwento na natin last time, yung panahon ni Aring Ahab, na dahil sa kanilang pagtalikod kay Yahweh, kasama na ang buong bayan, kapag sila tatalikod kay Yahweh, lagi silang pinarusahan. At isang parusa sa kanila ay 3.5 years na walang ulan. So ano mangyayari? Gutom. Maging ang hayop nila, halos walang makain na damo kasi puro mga patay na yung mga damo. Oh. Pero, hindi pinapunta, ito yung paliwanag ng Panginoon sa mga Hudyo sa panahon niya. Sa panahon ni Elijah, hindi pinapunta ng Diyos si Elijah sa mga Hudyo. Kasi nga, lahat sila ay tumalikod na kay Yahweh. Kundi pinapunta siya doon sa babaeng taga Saripat na pagano. At yung pagano pa ang maniniwala sa Diyos ng Israel. Doon ngayon, di ba, alam niyo yung kwento? Na may pagkain ka pa ba dyan? Pero kami kakarampot na arena at saka kukunti na lang na oil. Pag ginawa namin itong tinapay at matapos mailuto, pwede na kaming mamatay. Ganun katindi yung drought doon. Sige, gawin mo yung sabi ni Elijah, gawin mo yung sinasabi mo at pag nakaluto ka, bigyan mo muna ako. Dahil sinasabi ng Panginoon, just
Thus the Lord said, ganito ang sabi ng Panginoon, ang sisidlan mo ng flour hindi mauubusan at ang sisidlan mo ng iyong langis ay hindi mawawalan hanggang sa bumalik ang ulan para sa lupa. Ilang taon yun? 3.5 years yun. Gaano karami yung a handful, isang dapot na arena. Isang pinggan lang yun. Isang mangko. Di ba? Kaya natutuwa ako, pag sinandok niya, meron na naman. Sinandok niya, meron na naman. Ha? Iyon ay dahil sinabi ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon. Kaya nga ang tanong ko, ganun mo ba paniniwalaan si Jesus na bawat salita niya ay matibay na ganun mangyayari? Alam niyo, sinanay ng Panginoon, yung mga disciples, sinanay ng Panginoon yun. Sabi ng Panginoon, magpe-prepare tayo ng Passover sa panahon nito. Pumunta kayo doon sa isang lugar, pag nakasalubong kayo ng lalaki, alam ng Panginoon, pag nakasalubong kayo ng lalaki, yung may suong-suong na tubig, sundan nyo lang siya at ituturo sa inyo kung saan yung upper room. Yun doon tayo mag-prepare ng ating Passover. Hindi alam ng mga disciples yun. Pero kinikwento na ng Panginoon. Ano yung Panginoon? Meron siyang drone na pinapanood niyang ganyan. Sundan yung lalaki na ito. Ngayon, hindi mo na siya pwedeng paniwalaan ng gusto dahil marami ng technology. Pero noong unang panahon talaga maniniwala ka. Hindi mo alam. Pagpunta mo, sakto. Di ba? Kaya ginagawa ng Panginoon yun dahil pagpapakilala na siya ay Diyos na nagkatawang tao. Siya rin yung nagsasalita sa panahon ni Elijah. Siya rin yung nagsasalita sa panahon ni Moises. Di ba ang sabi ng Panginoon kay Moises, kausapin mo yung bato. At bibigyan ka ng tubig. Hindi niya kinausap. Hinataw niya. Kaya nawalang, yung bato pala ay simbolo ng Panginoon. Na-dishonor ang Panginoon doon. Kaya, ang nangyari, hindi siya nakarating sa lupang pangako. Bato yun, ha? Bato. So, maraming hindi naintindihan si Moises sa Panginoon. Kay Elijah naman, isang paborito ko, parang kwento parang movie. May panahon, patay na si Elisha, nakalibing. Pero yung libingan niya, naandyan lang. Maglilibing din yung mga tao. Doon nakasalubong yung mga tao ng mga bandido, sa takot nila, naitsa nila yung patay. At yung bangkay, tumama doon sa libingan ni Elisha. Ha? Siguro, nung naramdaman na nung patay, na nabuhay siya at nakita niya na maraming bandido, tumakbo rin siya. Tumakbo rin siya, parang pelikula. Nabuhay yung bangkay. So, tingnan nyo, no? Kahit napatay yung tao. Kaya lang, iyan, isang doktrina na mali na sinusundan ngayon ng mga ilang Kristiyano sa Amerika na pwede mo raw ma-absorb yung espiritu ng mga patay ng mga tao ng Diyos. So, ang ginagawa nila, kung alam nila ito ay mga tao ng Diyos, patay na, yung kanilang nicho, doon sila ihiga-higa. Baka daw ma-absorb yung spirit. Totoo ba yan? Walang teaching sa Bible nun. Iyon ay hindi, yan ang tinan nyo, no? Sa Bible, sa pag-interpret ng Bible, may dalawang paraan ng pagbasa ng Bible. Pag binasa mo yung Bible, whether it is descriptive, indescriptive, dinidescribe lang niya yung kwento. Or, it is prescriptive. Ano yung prescriptive? Pinasusunod ka. Katulad sa nagreseta ng gamot. Inumin mo ito,
Di ba? Prescriptive yun. Oh. Pag hindi mo nakita yan sa Bible, at gagawin mo yung descriptive, naging prescriptive, yun. Nabuhay yung mga patay dahil bumangga doon sila ah, sa sa libingan ng propeta ng Diyos. Ito, manok God ito. Baka, ma-absorb natin yung kanyang spirit. Tingnan nyo hindi prescriptive yun. Dinidescribe niya lang. Ha? At ang prescriptive, alam niyo po saan? Do not touch the dead people body. You will be defiled. Kita nyo? So sinasabi lang natin to para maliwanagan natin yung way ng Panginoon sa miracle. So, laktawan na natin to dahil mahaba na yan natin. Tingnan nyo, sa kwento ng Bible, yung sinabi natin mga seasons about miracles, ang pinakahuling, sa panahon lang natin ngayon pinakahuli ay sa panahon ng Panginoon Kristo, doon rampant. Malinaw talaga yon. Walang may sakit na hindi pinagaling ng Panginoon. Pati yung mga disciples nung inutusan ng Panginoon yan, tuwan-tuwa sila at talagang nakapagpapagaling sila. Kahit wala na ang Panginoon, sa Book of Acts, mababasa nyo, meron pa rin miracles kung sila ay humayo para ipangaral yung mabuting balita. Sa bahay ni Cornelio, sa Philippian jailers na giniba ng Panginoon yung nung ikinulong si Silas at saka si Paul para lang makalaya sila, giniba ng Panginoon yung kulungan. Yan ang mga miracles ng panahon na yun, no? Pero tinan nyo, no? Sabi ng Biblia, tinan nyo, sa Hebreo, chapter 1, verse 1, long ago, at many times in many ways, God spoke to our fathers by the prophet. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He had appointed the heir of all things, through whom also He created the world. So, ano yung isang plano ng Diyos at layunin niya para sa tao? Kausapin. Dalhin yung kanyang salita. At nung panahon na yon, kay Moises, tapos sumunod sa mga propeta, maging sa mga patriarka, katulad ni David, sa inspiration, nagsusulat sila ng mga salita ng Diyos. So sa ganung paraan, dinadaan ng Panginoon yung kanyang salita through the Spirit. Pero sabi ng Bible, in the last days, magsasalita siya sa pamamagitan ng kanyang anak. So yung pinaka-ultimate na instrumento ng Diyos sa dakila niyang plano ay ang kanyang anak. At yung anak niya, hindi niya anak lang. Kundi ang katangian ng anak niya, Diyos din yun. God the Son. Sabi ng Panginoon, He is my Father sent me. Siya nagsugo sa akin. Kaya nga sabi ng mga Hudyo, ginagawa mo katulad ka ng Diyos dahil sinatawag mo siyang Ama, making yourself equal with God. Hindi nila mapapatawad yun. Alam niyo ba kung bakit gano'n ang kanilang trato kay Jesus Christ? Kasi bago pa raw lumitaw si Jesus Christ, marami nang lumitaw na nagpapanggap ng mga Misaya. Kaya baka isa rin to sa mga estranghero na mga crazy na inaangkin niya lang na siya ay even yung kanya mga kapatid sinabi ng Bible, sabi niya, magpipiesta na sa Judea, pumunta ka na roon, wala namang tao na gustong makilala na nagtatago. Ganun ang sabi ng kapatid niya, kasi yung mga kapatid niya hindi pa nakakilala sa kanya. Tingnan niyo yung salita ng kapatid niya. Yan. Ayan, nakalagay
After this, Jesus went about in Galilee. He would not go about in Judea because the Jews were seeking to kill him. Now the Jews' Feast of Booths, yung Feast of the yung dito, Tabernacle. Yan ang Feast of Booths. Malapit na. So his brother said to him, "Live here, umalis ka rito, and go to Judea, that your disciple may see the works you are doing. For no one works in secret." Wala daw taong gumagawa sa sikreto kung hinahanap niya na siya'y makilala ng hayagan. Ha? If you do these things, kung ginagawa mo yung mga bagay na ito, nagpapakita ka, show yourself to the world, sabi ng kapatid niya. Ano sabi ni John the Beloved, yung sinulat niya yun? For even his brothers, for not even his brothers believe in him. Maging nga mga kapatid niya, hindi siya pinaniniwalaan. Pero si James, na sumulat ng James, no? Yun ay kapatid niya. Kailan naniwala yon? Nung muli siyang nabuhay. Kasi yun ang inaano. Sirain yung katawang ito. Sa 3 araw, mabubuhay muli yan. So wala nang say ang mga kapatid niya na totoo talaga siya. So the purpose of the Lord, prophets are sent to speak the word of God, no more, no less. So ito ang mga tungkulin ng mga propeta para isabihin ang salita ng Diyos, huwag nilang dadagdagan, huwag nilang bawasan. At makilala rin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang propeta. Pero ang kaibahan ni Jesus Christ, nung siya ay lumitaw, kinikilala siya na propeta. Pero ang sabi niya, there is one greater than Jonah is here. Si Jonah ay prophet. There is one greater than the temple is here. There is one greater than Solomon is here. Talaga hayagan, sinasabi niya. May mas dakila na sa inyong kalagitnaan na naririto. Pero sa kabila ng pagpapaliwanag niya tungkol sa ganon, hindi pa rin. Doon sa mga lugar ng Galilea, hindi pa rin sila makapaniwala. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, sinumpa ng Panginoon yun, di ba? Woe unto you, Chorazin and Bethsaida. Kung ang mga himalang ginawa sa inyo ay ginawa sa Sodoma, hanggang ngayon, mananatili ang Sodoma. Oh. Makita niyo katigasan ng mga puso ng mga tao doon. Kung yung propeta naniwala yung Ninive, kaya hindi na ibinagsak ng Diyos yung kanyang salot doon. Ano pa lang yun, ha? Propeta pa lang yun na iniluwa ng malaking isda. Nagrepent lahat sila, pati yung hari, pati yung mga hayop, pinag-fasting. Pero sabi ng Panginoon, there is one greater than Jonah is here. Pag tinignan mo siguro, kung nakapunta ka rin sa panahon niya, nakatunga nga na siguro yung mga tao. Baka yung iba nagtatawanan pa. Ano ang isang dahilan kung bakit hindi siya masyadong pinaniniwalaan? Kasi doon sa Galilee, sa Nazareth, hindi rin kalayuan niya. Doon nabuhay si Jesus Christ. Naging ano niya, kinalakihan niya yun. Ano sabi ng Panginoon? Only in his own town, hindi kinikilala ang propeta. Kasi nga sabi nila, kapitbahay namin yan eh. Baka nagpo-propetahan lang yan. So nasanay din yung mga Hudyo sa panahon pa ni Moises dahil sinanay sila ng Panginoon. Kung ikaw ba talaga tao ng Diyos, anong tanda ang ipapakita mo? Doon sila nasanay. Kaya pag itaw ng Panginoon, anong may papakita mong tanda mula sa langit? Anong sabi ng Panginoon? And the Pharisees and the Sadducees came to test him and ask him to show them a sign from heaven. Ito sinabi niya, pag kayo tumingin sa langit, nakita niyong nagbabaga at pula, kasabihin niyo, mainit. Pag tinignan niyo naman na madilim, uulan. Kaya ang sabi ng Panginoon, nalalaman niyo ang takbo ng
himpapawid sa langit, pero hindi nyo nalalaman kung anong panahon ngayon. Sinasabi ng Panginoon yung panahon ng kanyang paglitaw. Hindi nila alam yun. Kaya nabubulaga sila. Gumagawa na ng himala ang Panginoon, katuparan sa... yung mga hula sa lumang tipan, binabasa nila lagi yun every Sabbath sa sinagoga. Hindi sila natatanda. Mabuti pa si Sakeo. Yung bulag na si Bartimeus. Sabi ni Bartimeus, Jesus, son of David. Nag-expect siya. Maging si Sakeo. Naniwala si Sakeo. Yung Samaritan woman. Sabi niya, pag dumating yung Misaya, marami pa siyang ituturo sa amin. Sabi ni Jesus Christ, ako yun. Sabi niya, ako yun. I am He, sabi ng Panginoon sa Samaritan woman. I am He. Ang paparito ng Panginoon ay bilang anak ng tao ang pinaka-ultimong instrumento ng Diyos, Ama, na higit pa kanino mang tao o propeta ng Diyos upang isakatuparan. Tandaan niyo to, no? Kaya mahirap siya intindihin. Naging ultimate na instrumento ng Diyos si Jesus Christ upang isakatuparan ng Diyos ang pagliligtas sa sangkatauhan at pagbawi sa buong sanglilikha mula sa kapangyarihan ng dyablo. So, anong nangyari? Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ano pa? Tinupad ni Jesus ang buong kalooban ng Ama mula sa pagsilang sa Kanya hanggang sa kamatayan niya sa krus. Ano yung pinapakita diyan? Yung full obedience ni Jesus Christ para mabuhay ng matuwid sa harapan ng Kanyang Ama bilang tao. Kasi diyan tayo nag-fail. Tandaan nyo, hindi tayo nabuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Sa Garden of Eden pa lang ay bumagsak na tayo sa kasalanan. Si Jesus Christ ang nag-fulfill nun. Siya lang talaga naging righteous. Nagsalita ang Diyos pamamagitan niya, tinupad niya hanggang sa kamatayan, krus sa kamatayan. Naganap at ang pangatlo, naganap ang dakilang plano ng Diyos sa pagtutubo sa kasalanan sa huling kapanahunan sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. So, ang sinasabi ko lang, siya mismo ang masubid na sumunod sa kalooban ng Diyos, pero yung kalooban ng Ama ay mapupulfill din sa kanyang katauhan. Sa panong paraan. Yun nga, siya ang iaalay. Yung katawan mismo niya ang iaalay. Hindi lang siya sumusunod, kundi siya ang kaganapan ng plano ng Diyos na sacrifice para mabayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Ano ang dahilan at punto na may kinalaman sa mga himala? Nakasentro kay Hesukristo ang mga tanda, himala at kababalaghan. Dahil si Jesus ang pinagmumulan, siya ang source, at siya rin ang gumagawa ng lahat ng ito. Kaya hindi natin maintindihan. Dahil lagi sinisisig natin, gawa ng Diyos yan. Yung mga himala na yan, gawa ng Diyos yan sa langit. Itinadaan lang kay Jesus Christ. Pero hindi natin naunawaan na si Jesus Christ ay Diyos na kaya niya sa kanyang sarili na gumawa ng himala. Dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao, may kakayahan din si Jesus na magkaloo. Tingnan niyo, walang tao at sino mang tao at propeta na makapagbigay ng authority. Sabi ng Panginoon, di ba? I give you authority over the unclean spirit to trample on all snake and scorpions. Wala kang propeta na nakita nun.
Na iluto, sige, lumayo ka na, bibigyan kita ng kapangyarihan. Gawain ng Diyos yun. Ang Diyos lang nakakapagbigay ng kapangyarihan. Para magpagaling, magpalayas ng masamang espiritu na wala kanino bang tao at mga propeta. So dito na tayo tatapos. Yung ating teksto na all things are possible to them that believe. Pag tinukoy mo yung salitang impossible na pwedeng mangyari, yung ba ay nasa capacity at kakayanan ng tao? Tanungin ko kayo, yung imposible ba ay nasa kakayahan at sa kapangyarihan ng tao? Yung imposible? Yung ba ay nasa sa kapangyarihan at kamay ng tao? Nasaan? Sa Diyos lang. Diba? Dahil sabi ng Panginoon, what is impossible with man is possible with God. So, hindi natin sakop yung impossible. Ngayon, ibabalik ko kayo dun sa salita na pinag-aralan natin. All things are possible to them that believe. So, ano ang dating ng salita na yan sa tao? Ay, pag sumampalataya ako sa Panginoon, sabi niya, lahat ng bagay na iniisip niya, kahit na imposible, mangyayari. Wala kaming bahay na malaki. Basta manampalataya lang ako, ibibigay ng Panginoon yun dahil sabi ng Panginoon, basta sumampalataya ka, yung imposible ay magiging posible. Yung may sinasabi ng salita na yun, all things are possible to them that believe. Yung lumapit yung lalaki, yung teksto natin, sabi ng lalaki, kung may magagawa ka sa anak ko, tulungan mo kami, maawa ka. Sabi ng Panginoon, may magagawa. If you can, may magagawa ako. Ngayon, sinabi ng Panginoon, ang lahat ay posible, o sa kabiling sa ibang salita, walang imposible sa sinumang sasampalataya. Ngayon, para malaman natin yung konteksto, ano ang sinasabi ng Panginoon doon? Lahat ay posible o walang imposible? Doon sa kwento na yun. Para malaman nyo kung yung konteksto na sinasabi ng Panginoon na all things are possible to them that believe. Ang imposible ron, yung paggaling ng kanyang anak. Hinihingi niya sa mga apostles, hindi na pagaling. So sa kanya, imposible yun. Pero pag humarap siya sa Panginoon, sabi ng Panginoon, lahat ay posible kung ikay sasampalataya. Kaya ba ni Jesus Christ yun? Intindihan niyo? Na may limit lang yung imposible. Ang imposible roon ay kagalingan ng kanyang anak na hindi magawa ng kanyang mga disipulo. Pero nung lumapit siya sa Panginoon, kung kaya mo, mali yung approach ng lalaki, kung kaya mo, sabi ng Panginoon, kung kaya ko, lahat posible kung maniniwala ka lang. Di ba? So yun ang imposible ron. Another imposible. Para malaman yung konteksto. Yung rich young ruler na naikwento ko na sa inyo minsan, sabi ng lalaking ruler, good teacher, what must I do to inherit eternal life? Sabi ng Panginoon, bakit mo ako tinatawag na mabuting guro? So hindi natin papansinin yung ibig sabihin niya. There is only one good, sabi ng Panginoon, God alone. No? So anong hinahanap ng lalaki? Buhay na walang hanggan, di ba? Buhay na walang hanggan. Para siya magmana ng buhay na walang hanggan. Sabi ng Panginoon, nasunod mo na ba yung mga kautusan? Galang mo, mga magulang mo, huwag kang mangangalo niya. Basically, yung Ten Commandments. Sabi niya, nagawa niya at nasunod na yung mga bagay na yun simula pa ng pagkabata. Sabi ng Panginoon, meron ka pang isang kulang, you still lack one thing.
Ibenta mo ang iyong mga ari-arian at pamagay mo sa mga mahirap at pagkatapos sumunod ka sa akin. Sabi ng kwento, nalungkot yung lalaki at lumayo. So anong ibig sabihin nun? Ha? Ayaw niyang bitawan yung kanyang pera. At ayaw niya rin sundin yung sinasabi ng Panginoon. Sa madaling sabi, pag ayaw mong sundin yung sinasabi sa iyo ng Panginoon sa Kristo, anong ibig sabihin nun? Hindi mo pinaniniwalaan in relation sa hinahanap mong buhay na walang hanggan. Ngaya sinabi ng Panginoon, napakahirap sa isang mayaman na makapasok sa karya ng langit kaysa ang isang camel na makapasok sa butas ng karayom. Ngayon sabi ng mga disipulo, sino na ngayon naman liligtas? Who can then be saved? So sabi ng Panginoon, what is impossible with man is possible with God. Ngayon, ano ang imposible roon sa kwento na yon? Ang imposible roon, yung magmana ng buhay na walang hanggan. Yun lang yung konteksto na yon. Kita mo? Pero pag humarap siya sa Panginoon, mangyayari yun. Kung hinahanap, pananiwalaan. Pangatlo, matatapos na tayo. Si Nicodemus, kilala si Nicodemus sa John chapter 3? Di ba? Lumapit yung tao na yan, sabi na, may Pariseo, ang pangalan Nicodemus, isang pinuno ng mga Hudyo, lumapit siya sa Panginoon ng gabi at sinabi, Rabbi, nalalaman namin na kayo ay isang guro na mula sa Diyos sapagkat walang nakagagawa ng mga ginagawa mo maliban na ang Diyos ay sumasayo. So parang medyo naniniwala na siya. Ngayon sinabi ng Panginoon sa kanya, katotohanan siya, sabi ko sa inyo, maliban na ikaw ay panganak na muli, hindi mo makikita ang karya ng Diyos. Sabi ni Nicodemo, paano mangyayari yun? May panganak muli ang tao. Pwede ba siyang pumasok muli sa sinapupunan ng kanyang magulang? Inulit ng Panginoon. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban na ikaw ay panganak ng tubig at espiritu, hindi ka makakapasok sa karya ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman, ngunit ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Ngayon, ano ang imposible dyan? Sa kwento na yan. Born again. Sa isip ng tao, born again ka. Kaya nga sabi ni Nicodemus, ipapasok pa ba uli ako para ma-born again ako? Papasok uli ako sa tiyan? Imposible na yun. Di ba? O anong ibig kong sabihin sa tatlong sample na binibigay ko sa inyo? In relation dun sa sinasabi natin, all things are possible for them that believe. Yung konteksto ng impossibility, hindi ito yung konteksto kung ano ang gusto mong isipin na imposible. Imposible ka magkaroon ng malaking bahay. Ay, mangyayari yan, basta sumpantaya ka lang. Hindi yon. Ang imposible na sinasabi ng Bible ay yung mga bagay na ibinibigay at inaalok ng Diyos sa iyo. Katulad ng pagiging born again, katulad ng pagmamana ka ng buhay na walang hanggan. Nakita niya? Dadaling ka ng Panginoon sa langit, di ba? Muli siyang babalik, ikaw ay kukunin. Imposible lahat sa tao yun. Yun lang ang scope ng impossibility. Ngayon, magiging posible yun kung paniniwalaan at sasampalatayanan ng mga Panginoon sapagkat ang imposible ay posible sa Diyos at siya ang gagawa noon sa iyo. Katulad kay Abraham. Si Abraham, nung pinangakuan ng Diyos na magmamana, sabi niya, paano ako magmamana? Wala nga akong anak na binibigay mo, Panginoon. Ang magmamana si Eliezer na Siriano. Hindi si Eliezer magmamana ng ipinapangako ko sa iyo. Mula sa sarili mong katawan, magmamana. Matanda na si Abraham, si Sarah ay baog pa rin.
So, imposible na sila magkaanak. Oh. Pero nanalig sila. Sabi ng Hebreo, hindi sila bumitaw sa kanilang pananalig. Sa kaloob, sa pagiging matanda ng parehas, nagbuntis si Sarah. Yun yung imposible. Ang imposible ay yung mga bagay na sinasabi ng Diyos. At mga bagay na gagawin ng Diyos. Hindi yung mga bagay na imposible na iniisip mo. Magkakaroon ba ako ng Ferrari o Lamborghini? Pero sabi ng pastor namin, all things are possible for them that believe. So, ikukot mo na yon. Di ba? Yung imposible na inaakala mo o yung imposible na iniisip mo, hindi gagawin ng Diyos yun para sa iyo. Naintindihan nyo? Hindi niya ipinangako yun. Ipinangako ba niya na bibigyan ka ng Lamborghini? Pinangako ba niya na bibigyan ka ng 10-story building para magkaroon ng bahay? Hindi. Pero itinuturing mo yun na imposible. Tapos kung ikukot mo yung salita ng Panginoon, all things are possible for them that believe. Kita nyo? Kaya naloloko yung mga tao. Iyan ang pumapasok sa iglesia. Kahit kailan hindi mangyayari yun. Kasi hindi ipinangako ng Panginoon yung mga bagay na yun. Personally, para sa iyo. At lalo huwag kayo maniniwala na pag sinabi ng isang pastor o isang religious leader, kagabi sinabi ng Panginoon sa akin to. Ito mo? Yung nag-prophesy ng rapture, maraming naniwala sa kanya dahil sinabi raw ng Panginoon na talaga magra-rapture sa araw ng September 23 o 24 sa panahon ng Feast of the Trumpet. At kinukonsider nila yung lalaki na negro na yun, limutan ko yung pangalan, isang propeta ng Diyos. Alam mo ang nangyari ngayon? Sabi ng isang vlogger na Kristiyano, rapture, hindi pa nangyari, narito pa rin tayo. Narito pa rin tayo. Umiiyak daw na nagsosorry, yung nag-prophesy na yun. Alam nyo, hindi lang siya nag-prophesy. Libong taon pa, mga 19th century, 19 ganyan, hanggang 20th century, marami nang humuhula na muling babalik ang Panginoon. E maliwanag din namin ng Panginoon, no one knows the day or the hour. Not even the angels, even the Son of Man, it's only the Father who knows. Eh nagpupumilit sila. Kaya nga, ang number one rule diyan sa mga nagbasa ng Bible, pag may nanghula sa muling pagbabalik ng Panginoon, anong consider doon? False prophet yun. Sinabi na nga ng Panginoon, wala nakakalam, tapos alam niya. False prophet yun. Amen? Amen. Ang tao walang power. Tingnan nyo tungkol sa miracle man has no power, faith has no power. Kaya kung nilinaw sa inyo kanina, ang power ay nasa Diyos, nasa angel ng Diyos, kay Satan, saka sa kanyang mga angel and demons. Pero yung faith, walang power ang faith. Kahit may faith ka, kung ayaw ng Diyos gawin yun, wala rin. Wala rin. Di ba sinasabi ng mga tao, matibay ang faith ko, lalakad ako sa tubig. Di ba? Inaangkin ng mga tao yun eh. Kaya, ginagawa nila. Iyon ang sinasabi ko sa inyo, last time, no? Yung ikalawang temptation ng Diablo sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tinan nyo, no? Lilinawin lang natin to Matthew chapter 4, sa pangalawa. Ang sabi ng Diablo sa Panginoon, kung ikaw ay anak ng Diyos, ihagis mo ang iyong sarili pababa, sapagkat nasusulat, uutusan niya ang kanyang mga anghel patungkol sa iyo, at sa mga kamay ng mga anghel ay sasaluhin ka upang ang iyong mga panyapak ay hindi tumama laban sa mga bato. Word of God yun. Word of God yun.
Ano sagot ng Panginoon? Huwag mong subukin ang Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Huwag mong subukin ang Panginoon sa sinabi niya na hindi naman doon ang kaganapan. Hindi niya gagawin yung sinabi niya yan doon sa pagkakataon na yun dahil hindi naman doon niya sinabi magaganap yung salita niya yun. Huwag mong subukin ang Panginoon doon. Iyan ang ginagawa ng marami ngayon. Kinokot nila yung mga verse na yan. Nakala nila iyon ay fulfillment sa sarili nilang dahil lang mataas ang faith nila. Matibay ang faith nila. Oh. Huwag mo subukin ang Panginoon. Mamamatay ka doon. Mapapahamak ka. Hindi na ako magbibigay ng maraming sample. Marami nang napahamak yan. Nakala nila gagawin ng Diyos yung salita niya. Hindi naman yun sinabi niya para sa iyo. Intindihan niyo? Hindi ikaw ang sinabihan nun. Hindi ikaw ang pinangakuan nun. Kinukot mo lang yung mga salita na yon para i-fulfill ng Panginoon sa iyo at ikiklaim mo, lubos kong pinaniniwalaan. Matibay aking pananalig dahil sinabi ng Panginoon ito. Di ba? Tulad ng mga pinagagawa natin kalokohan noong unang panahon about Jericho Walk. Kung anong ikot natin. Napagod na tayo pero hindi naman pala. Unang-una maraming wala. Anong wala? Walang Jericho doon. Walang wall doon. Wala kayong priest. Nakita nyo? Pag naunawaan nyo na ngayon, lalabas lahat ng ginagawa mo, puro kalokohan. At lalo sa dulo nun, hindi ipupulfill ng Panginoon yun. Ngayon ang tanong, saan nanggaling yung idea na yun? Saan? Sa Diablo. Na ginamit lang ng tao. So yan, ibabala natin. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Maluwalhatian ka sa dakilang araw na ito, Panginoon. Nalulugod kami na isa namang katotohanan ang binuksan mo sa amin upang makilala namin ang mga katotohanan. Alam namin, Panginoon, sa pamumuhay namin bilang Kristiyano, napakaraming pananampalataya na ini-introduce sa aming harapan sa mga taong nagtuturo kuno ng pananampalataya. Pero ligaw naman, Panginoon, at karamihan dyan, hindi nangyayari talaga sa aming buhay. Kaya ang desire namin, Panginoon, sa biyaya at gabay ng banal mong Espiritu, patuloy mo kaming turuan at akayin sa mga katotohanan lamang. Dahil ngayon, marami na kaming ipinamuhay at kilinim na mga salita mo sa pananampalataya na unawaan namin ngayon na lahat pa ng iyon ay mga kalokohan at mga tandarayan ng Diablo. Kaya salamat, Lord, sa mga pabagong kaunawaan na ito. Purihin at pakilain ka. In Jesus' name. Amen and amen.